is Clark. Welcome to part 2 of my birthday vlog. It's currently 9:34 a.m. and pupunta na kami dun sa breakfast buffet. I'm also not sure kung ano yung gagawin ko today, pero sama na lang din kayo. Okay, start daw to ng insurance para sa home loan. Hey guys, this is Clark. It's currently 9:38. Until 10 a.m. lang yung breakfast. Kuyat po tayo kasi inedit natin until 5 a.m. yung part 1 ng birthday vlog nito. So, by the time na in-upload ko to, more likely naka-post or naka-upload na yung part 1. And yes, this is the part 2 of my birthday vlog. Already January 8, this is my actual birthday. Nag-book ako dito sa Swiss Hotel January 7 and today is January 8, which is the other day na. So, here's our first plate. Mamaya na tayo kukuha ng gift. Happy birthday! Thank you. What I do pag nagpa-breakfast buffet, tinitikman ko lahat, pero hindi lang. Pero kumukuha na ako ng cereal. Ikaw, anong strategy mo? Tinitikman mo ba lahat? Actually, hindi naman lahat. Tinitikman ko yung mga dalang ko kinakain normal. Kunyari yun. Danggit. Danggit. Kasi parang hindi naman ako nagluluto ng danggit. Opposite, right opposite. Kasi hindi naman ako magluluto ng dried opposite sa condo. Kasi mga amoy. Nalipuhatan ka ba na magising? Nag-edit pa. Tapos ko siya, i-upload ako mamaya. Kaya ma-post. Okay naman siya. Tingnan pa. May exposure ka dito. Hey guys, we're currently here at Porch Coffee. It's one of the famous cafe or coffee shop dito sa Clark, Pampanga. And they serve coffee and meron din sila mga great food dito na good selection na pwede nyo i-try. And we're just really killing time here. And since malapit lang ang Swiss Hotel dito sa Porch, so nag-decide kami na i-visit namin yung brother namin who is also one of the supervisor or barista dito. Para at least makapag-coffee din kami. Kapag ano, makapag-reset lang din ulit and makapag-kill ng time. And also, meron din akong schedule na dinner with my friends or mga college mates mamayang 8 p.m. So while killing time, ni-record ko yung behind the scenes and at the same time yung full experience ko sa shoot ko with Raymond. So by this time, most likely, na-post ko na lahat ng mga concept photos ko for concepts yan and explain ko na lang siya dito. While I'm getting ready, I'm going to share with you my experience preparation na rin dito sa pinost ko na birthday shoot with Raymond. So ito yung mga photos. By the time na in-upload ko itong vlog na to, more likely is na-post ko na sa aking Instagram and Facebook. Actually, 4 concepts ito, which is share ko lahat sa inyo mamaya. Ayan sila. 2 busy schedule talaga kasi like sa work namin, ang dami naming ganap, like may kick-off kami for the year for FWD. At the same time, meron na ako agad na brand deal with Lazada na hopefully makita niyo siya sa aking Instagram. Okay, actually, kino-consider ko na nga lang din na huwag na lang mag-celebrate dahil medyo busy nga din talaga or mag-celebrate na lang din ako talaga sa Manila. Pero yun, naisip ko na lang na mag-schedule nga ng birthday shoot with Raymond. I've been following him for years already. Nakikita ko na lahat ng mga works niya and even some of the influencers or mga models or mga celebrities na na-shoot niya na
pinafollow ko din and sobrang gusto ko talaga yung quality ng work niya. So, naisip ko na why not mag-inquire na lang din ako kung magkano nga ba yung rate or kung magkano nga ba yung shoot dun sa concept na naisip ko. So, actually, ang iniisip ko lang na concept is isa or dalawa. Isang medyo formal na medyo, kumbaga, very elegant. And yung isa naman is yung concept na very Japanese corpus style. Pero yun, nung nalaman ko na yung rates niya, and to be honest, nagulat ako na, okay, medyo affordable naman pala yung rates niya compared to other photographers na kilala ko. Parang kumbaga dun sa concept and quality and at the same time, the credibility and years na rin na pagtatrabaho niya. Like, already photographed some of the best artists dito sa Philippines. Like yung recent niya, yes, na-shoot niya na sina Piolo Pascual, di ba? Ganyan sina Kyle Echari and all. Sabi ko, sige, buksan natin siya and sinet ko agad siya ng January 3 dun sa package na binigay niya for concepts na agad or different na layouts or pwedeng iba-iba yung suot mo. So I was very excited to think ano ba yung mga concept na yun. To summarize, yung mga concept na naisip ko is number 1 is inspired by the Boyfriend series Netflix sa Japan. So, parang meron silang certain na parang promo look or promo poster na isa lang yung parang setup na ganito. Papakita ko na lang dito sa screen. Pero yun, yun lang yung concept and I think very similar siya doon sa mga pinopost niya din or mga photos or shoots niya na rin with Ian and other like Kenito and all. So ito, sabi ko, very flexible naman tong concept na to and if meron siyang suggestion which is nasunod naman or kumbaga meron siyang mga inputs during the shoot. Pangalawa naman, meron akong certain na lighting or kumbaga saturation na sinuggest. Basically, ang concept ko lang dito is very formal na suit and kumbaga terno lang din sila. And itong suit na to is actually rented dun sa studio niya. Meron kasi siya mga available na wardrobe. Meron dun mga free, like mga jackets, bomber jacket and all. Lahat yun libre kasama na sa bayad. Pero for this specific suit na nakalagay or ginamit ko for this shoot is 1K siya per suit. Third concept naman, ito talaga yung nililook forward ko. Actually, nag-i-inquire ako and ito talaga yung una kong pinakita. Bago pa lang ako mag-inquire with Raymond, ito na talaga nasa isip ko na gusto kong vibe. This is because last year pupunta ako ng Japan and sobra talaga ako na-inspire. Itsura ng mga tao doon, like sobrang ganda ng mga fit nila. And someone na nag-work na madalas din naka-coat, naka-suit and tie. Gusto magkaroon ng photo na inspired dito. So titingnan nyo, gumawa kasi ako ng parang deck sa Canva wherein doon ko makikita like kung anong concept 1, 2, 3, 4. Nandun na yung susuotin, mga pegs, pati shot, nasa Capricorn. And at the same time, pati yung hair and makeup. Pag kunyari gusto ko na parang may fake freckles, pin lang yung look, or yung hair is hati ba yan, naka-atras, or for this concept dito sa pangatlo, gusto kong matry, ma-achieve yung parang hair na medyo magulo, rugged, rough, ganyan. Tapos yung may mga tayo-tayo dito. And I think naman dun sa mga outputs natin, ito talaga yung pinaka-favorite ko. Yung na-release na yung mga shot, especially for this concept, yung pangatlo, sobrang ganda. And ito talaga yung pinaka-ipopost ko, which is tomorrow, January 8. Kasi sobrang ganda niya talaga. Like, nakuha niya talaga yung background na gusto ko, yung vibe, no? Sobrang linis ng shots and sobrang HD, sobrang grabe yung quality talaga siya. And for the last concept, actually ito, last minute ko na tong idea kasi hindi ko sure kung kaya ko ba siyang i-pull off. But ang sinabi ko kay Raymond is gusto ko ng mga photos or at least decent shots na na-feature or makikita ko yung mga tattoos. Because many people don't know that I have 15 tattoos kasi hindi ko naman siya pinapost or wala lang talaga akong opportunity or time na mapicturean lahat sila, especially yung mga nasa likod. So dito, ang parang concept is CK or Calvin Klein. Parang type of shoot kasi yung shirt ko, yung like yung mga underwear and all is CK. Naka t-shirt, pants, hanggang tatanggalin yung top. Very bold. What I love about this last concept is kahit nagpakita tayo ng skin, tinitignan ko yung mga photos, hindi siya more of sexy but more of art talaga to really feature yung mga tattoos ko. Because at the same time, gusto ko lang i-share na lahat ng tattoos ko, nag-tattoo is yung kuya ko which is a tattoo artist talaga. And I'm actually planning to add more this year. Grabe, sobra ko na-appreciate si Raymond kasi nag-shoot kami ng January 3 and nagtanong lang naman ako ng update Saturday which is January 5 kung kailan kaya marirelease yung mga edited photos. Same day, January 5 which is 2 days na after the shoot is nabigay na agad niya yung edited. Right in time na makapag-upload ako ng 2 days and 1 day after ng mga photos. So yeah, tapos na tayo mag-ready. Super happy ko talaga sa naging result ng photoshoots ko. Very excited to try more photoshoots with Raymond. So yes, that's how I prepared and did my photo shoot. Super satisfied with all the photos. This is my first time doing it. Na-enjoy ko talaga siya. Really happy that I was able to release all those photos. Grabe naman yung 11 years old. Playground, why naman ganun? So, fit check muna tayo. This top is from Zara. This pants is from Bershka or Urban Revival. Shoes is from Shein. Watch is from Apple. So yan lang, basic fit.
me. Grabe, going strong. Tagal na. Sulit yung ano, no? Nakita ko. Aba nung may Mahal daw kasi si Shargo. hindi ko na Paano? Balik ka na lang daw. Kasama. alam kung nasa ibang bansa. Kinonsult ko sa ex niya. Ah, ex niya yun. Kindle lang sila after ng years. Naging kaklase natin yun eh. Natry na yun. Kobe beef. Oo, natry na muna yung Kobe. Ano yun? Pagkaan. Masarap yung sa Parang ribeye. beef wagyu nila. Parang mas parang ganun. Kobe outlet lang. Ay, ang sarap. Eyeballs. Hi. Shucks. Tayo magko-coffee. 2025 ka umalis sa Pilipinas. Sabi mo ngayon na, January 8. Before umabot yung January 8, 2026, dapat nakabalik na ako na yung US. Ano ko, Okay, pwede ka bumalik ka 2027, okay lang. kahit Kung huwag kang 2029. lalagpas na green card holder ka na 1 year wala ka sa US. Yun yung bearing. Kasi pag Parang bumalik ka, ginawa ko. Bakit? Pero may mga ganun kasing cheese, di ba? Mismo for resident. Kaya ang dami Ano na in-order natin? So pwede na lang i-cancel dahil Wow, may green card holder. Ala ko ba sa'yo ang taon na to? Ang hirap mag-vlog.